mamaya niyan. Pagkamali kayo. O eto, pakinggan naman natin kung papaano nagmukhang aso si Torre sa Senado. Masama ito pag nagsisinungaling ka, huling-huli ka sa akto. O ayan, pakinggan nyo kung gaano kawalang alam sa batas itong pinakamayabang na tagapagpatupad ng batas. Kinawawa siya sa Senado, nga. O ano yung alam mo sa element of the case? Element of the crime. Anong alam mo? Putang nga siya, ha? Di bang yabang-yabang tinatanong ni Pangulong Duterte, what is my crime? What is my crime? Di ba sabi ni Pangulong Duterte? What is my crime? Hindi niya masagot. Hindi, doon ka na magpaliwanag. Walang judge dito. Ganun yung mga sagot niya, di ba? O ngayon tinatanong siya dito, nga. Putang ina, walang maisagot na tinuturuan pa ni Rimulya, ni Marbil, ni isang Rimulya din. Putsik yan. Tapos pag hindi niya na kaya sagutin, si DOJ po sasagot. I invoke my right to double jeopardy. Ay hindi, ano yun? I invoke the sub judice rule. Biglang ganun, biglang nagkaroon ng sub judice. Putang ina, ang gagaling ninyo magpa-interview, ang gagaling ninyo sumagot sa mga tanong sa media. Tapos nung tinatanong na kayo sa hearing, puta biglang sub judice. Anak ng tinapay, pakinggan ninyo kung papaano nagtae yung pinakamayabang na pulis sa balat ng lupa. Again, fake news yan, ha. Hindi totoong siya ang pinakamayabang na pulis. Napakabait niyan, napakagalang. Oo, sa katotohanan nga, nag-bless pa nga yan, kay Pangulong Duterte sa sobrang paggalang niya kay Duterte. Sa sobrang paggalang niya kay Duterte, talagang ginawa niya yung trabaho niya ng tama. Pakinggan ninyo yung mga katanungan sa kanya at pakinggan ninyo kung magaling ba talaga to o kupal lang. Ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125. sinabi na nga ni Oy, Article 125. Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun Wala nga commitment pinag-uusapan dun Wala nga red notice pa. Alin ha, diffusion lang yun, walang red notice. Pero fake news. Fake news yan, ha. Kayo maniniwala sa akin, pero diffusion lang yun. Wala pa nga pong red notice. Ba't ka nagmamadali? Yung Interpol nga hindi nagmamadali. Ba't ka nagmamadali? Paano nga, ma'am, birthday niya yan? Siyempre, birthday niya, maaga pa, nandiyan siya. Anong oras lulutuin? Nag-text siguro sa kanya, paano oras lulutuin yung Shanghai? Gusto niya pa naman malutong yung Shanghai. Siguro, luto mo yan, alas 4. Alas 5 siguro, nandyan na ako. Para malutong pa. Putang ina, inabot sila ng 9, alas 10, alauna. So ano ngayon nangyari? Putang ina, kuluntoy na. Yung Shanghai, pag uwi niya, yung mga kainuman niya, lasing na lahat. O kaya nagmamadali yan. Ikaw naman, Aimee. Wala ka namang pakundangan Bira There is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez wala pa rin, di ba? Ayun, ang pinakamasaklap sa lahat. Binigay ko nga sa inyo example yung nakaraan, hindi ba? Red notice na yun. Interpol, Pinoy pa. Pinoy, hinihingi ng Pilipinas. Tapos, hindi Timor-Leste resident, pero pinagtanggol ng Timor-Leste. At ngayon, natalo ang DOJ, natalo ang Pilipinas, Arnie Tevez, nagwagi. Putang inisa na siyang, hindi na siya ngayon, hindi siya in-extradite sa Pilipinas. So nawala ay yabang ni Rimulya at saka ni DILG. Tangina naman siya. Isa pa naman to sa mga achievement lang ni DILG Secretary. Mantakin mo yan lang ang achievement niya. Ang achievement lang niya, una si Bantag, pangalawa si Tevez, pangatlo si Pastor Kibuloy. Tatatlo na ng achievement niya sa buhay, nabawasan pa ng isa. Utang ina Arnie Tevez, ang galing-galing mo. Utsa. Napakagaling mo Arnie Tevez. So yun na nga, Arnie Tevez nga wala kayong nagawa Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer you to the SOJ, ma'am? Tangin na yan. Refer it to the SOJ pag di mo alam sagot. Bakit SOJ nagutos sa'yo? Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Tori. Kung sumunod ka sa protocol, kaya bang-yabang mo. Kung sumunod ka dun sa protocol, kung nakinig ka kay Pangulong Duterte, hindi ka mukhang tae ngayon. Pangit ka na nga Nagmukha ka pang tae dyan sa hearing na yan Lahat na lang ng hearing, mukha kang ewan Tapos nakukuha mo pang ngumiti, nakukuha mo pang tumingin sa salamin at matulog ng mahimbing. Tayo na ginawa kang engot dito. Nung hindi mo masagot, ipapasa mo ngayon sa DOJ Secretary. Hindi pwede sumagot ka. Magaling ka, di ba? Matalino ka, di ba? Ganyan din na sinabi ni Cayetano sa kanya Ipaliwanag mo ngayon sa akin kung ano yung element of the case. Ay, hindi po ako ang hindi si ganun. Hindi ba sinabi mo, alam mo, hindi nga po, hindi ako ang nagbasa ng warrant, anong kaso, si ganito. Oo nga, pero di ba sabi mo kanina, yabang-yabang mo, alam mo. Kung alam mo, ano yun, papaano, putang ina nga.
Puro yabang lang pero walang laman. Oh, hindi ba? Fake news ba yan? Hindi. Napanood ko dito eh. Oh, yun ang pagkakaintindi ko. Pero huwag kayong maniwala sa akin. Hindi naman ako magaling na vlogger. Oh, ano lang to? Trip-trip lang to. If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. My main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant. And Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled Delivery of Persons Legally Arrested to the Proper Judicial Authority. And I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. Code. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General. Ano ba talaga to? Tangina. Nag-cite ka pa ng batas, putang ina, mali pala. Yung sinite mong palang batas, warrantless arrest. Kumbaga, ongoing yung crime, kaya kailangan mo na siyang arestuhin at madalian yun. Because the crime is ongoing, ganon. Ngayon, kung ito naman ay with warrant arrest, gaano katagal yung with warrant arrest? Kasi kung may warrant ka, may inaresto ka, merong ample time yun para ma-counter niya yung or ma-access niya, ma-utilize niya yung mga legal remedies available para sa kanya. So itong article na sinasabi mo, tolongis ka, warrantless arrest. So ano, warrantless arrest ba to o may warrant? O, sagutin mo yun ha, Torre ha. Walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be. Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless Yun ang sinasabi ko. Kapag with warrant na arrest, merong reglementary period. Pagka warrantless arrest, hindi mo na pwedeng patagalin kasi pag pinatagal mo yung warrantless arrest, puta, hulid up yan. Baka nag-aantay ka pa ng lagay. Baka nag-aantay ka pa ng areglo. O hindi pwede yun. Kapag ongoing at yung kaso, ongoing yung krimen, nahuli mo, warrantless arrest, kulong ka agad dyan. To follow na yung mga yung proseso legal. Pero kung ikaw ay nagsiserve ng warrant, may warrant ka, so may reglementary time yan. At ang tanong, gaano katagal yung reglementary time? Para itong hinuhuli mo ay talagang masabi mong proper yung pag-aresto nyo sa kanya. arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Sige na. Hindi pareho Hindi yun. kapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 Oh, of the revised penal ano? code. Oh. Walang nagawa si tanga. Oh, nga, hindi ba? Ang yabang-yabang mo.